Mahigit 100,000 na ang bilang ng mga pasaherong lumipad mula sa tatlong terminal ng Ninoy Aquino International Airport kahapon batay sa datos ng MIAA. Mas mataas yan kumpara noong 2024. Kung may umaalis, may mga dumating din sa paliparan gaya ng ilang OFW na nakatanggap pa ng sorpresa. Live mula sa NAIA Terminal 3, may unang balita si EJ Gomez. EJ. Igan, good morning. Nagsisimula na nga dumagsa ang mga kapuso nating bibiyahe ngayong Pasko dito sa NAIA Terminal 3. May uuwi na mga probinsya. Ang iba naman, patungong ibang bansa. Maluwag ang pila ng mga sasakyan sa driveway ng departure drop-off area ng NAIA Terminal 3 mag-aalas 9 kagabi. Ganyan din sa arrival area ng terminal, kaya mabilis ding nakakaalis sa mga sasakyang nagsusundo ng mga pasaherong dumating sa NAIA. Pasado alas 12 ng madaling araw nang magsimulang dumami ang mga sasakyan at nagkaroon ng traffic sa departure drop-off area ng Terminal 3. Masusing chinicheck ang mga dokumento ng mga pasaherong pumapasok sa paliparan. Sa datos ng Manila International Airport Authority o MIAA, umabot sa mahigit 170,000 ang bilang ng mga pasaherong lumipad mula sa mga Terminal 1, 2 at 3 ng NAIA. Mas mataas yan ng mahigit 5% kumpara sa kabuang bilang na naitala sa parehong araw noong 2024. Para iwas traffic at aberya, ang mag-inang sina Maribel at Patricia bumiyahe na mula Taytay Rizal patungong airport ng madaling araw kahit alas 12 pa ng tanghali ang kanilang flight. Excited din daw kasi sila na makita muli ang kanilang haligi ng tahanan na isang OFW sa Riyadh noon pang 2009. Inagahan namin kasi baka matraffic. First time na mag-spend ng holidays, Christmas doon sa work niya sa Riyadh. Napaka-excited po talaga. Considering na this would be my first time flying again and after so many years. Ginhawa naman para sa maraming pasahero ang mga bagong lagay na self-check-in counter. Wala pa raw kasing 10 minuto ang kailangan sa pag-scan ng kani-kanilang mga passport bago makakuha ng mga boarding pass. Hindi pa puno ng pasahero ang departure area pero humaba na ang mga pila sa mga check-in counter. Madamdami naman ang mga tagpo sa arrival area. Mainit na sinasalubong ng mga kaanak ang mga mahal nila sa buhay na nanggaling ng probinsya. Gaya ni Shelo na sabik daw sulitin ang bakasyon kasama ang kanyang pamilya. Galing po kami sa Tacloban. Malis kami doon mga 7 ng gabi. The flight was nice. 2 of my children are studying here in Manila. So malaking bagay na holiday ngayon, magsasama-sama ang pamilya, lalo na't Pasko, with my siblings who are also here in Manila. I feel very happy because I get to spend Christmas with my family and I get to have a fun time with them. I just want everyone to be happy with me. Ang iba namang matyagang naghintay tulad na lang ng pamilya ni Sab, may pa-banner at balloons pa para raw isurprise ang pagdating ng Ate Peachy nila na galing pa ng Amerika. Surprise lang to para sa kapatid ko galing USA kasi 3 years bago umuwi at first time niya magki-Christmas ulit dito at saka New Year. So gusto niya ma-experience naman. Sinalubong nila ng yakap at halik ang kanilang Ate Peachy. Merry Christmas, Pilipinas! Igan, yung nakikita nyo ngayon, yan yung pila ng mga sasakyan dito sa driveway ng departure drop-off area ng Terminal 3. Yan yung eksena, no? Simula pa kaninang pasado alas 12 ng madaling araw. May mga nakikita tayong airport security na nagmo-monitor naman sa lugar para maibsan kahit papano yung traffic dito sa driveway at maiwasan yung pag-park ng matagal ng ilang sasakyan, lalo na kapag nagbababa sila, no, ng kanilang mga pasahero at yung kanilang mga bagahe. Inaabisuhan din yung mga kapuso natin na nagsisidatingan dito, no, na i-ready agad yung kanilang mga dokumento para ma-check agad sa may entrance nitong departure area para hindi humaba yung pila dito sa entrance ng departure area ng Terminal 3. Iganyan muna ang latest mula rito sa Pasay City. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.